at saka balik eskwela na ang mga bata, mas tumataas po ang panganib ng pagkalat ng mga nakakahawang sakit gaya ng hand, foot and mouth disease or HFMD. Paano nga ba nakukuha ang HFMD? Ano ang mga senyales na dapat bantayan at kailan kailangang magpatingin sa doktor? Naku, napaka-importante nitong topic na to. At para po sagutin yung mga tanong na yan, makakasama po natin si Dr. Annelyn o Yan Reyes. She is a pediatrician and infectious diseases specialist from the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Ayan. Good afternoon po, Doc Yan. This is Attorney Dat Gancayco with Ma'am Annie Rentoy. Good afternoon po, Attorney Dat, and good afternoon, Ma'am Annie. I'm so glad to see you again. And good afternoon also to all our televiewers. Ano po ba ang hand, ang foot, and mouth disease o HFMD? Bakit nga po ba mas madalas itong nakikita sa mga sanggol at maliliit na bata po, Doc Yan? This time nga, napakaraming cases na rin ulit ng hand, foot, and mouth disease. So, as the name says, ano siya, virus siya na meron siyang skin lesion sa hands, usually sa hands hanggang sa armpit, sa foot, usually hanggang sa buttocks or sa buong legs, and sa mouth, usually meron siya sa mouth, sa loob ng mouth, hanggang sa throat, at saka sa neck, at saka sa face. Ang very distinct niya is usually wala siya sa trunk o sa body, or wala din siya usually sa back. Usually sa Philippines, ang mga common causes nito ay yung tinatawag natin ng Coxsackie A6 virus, and other causes naman ay Coxsackie A16. Pero sa Philippines, meron din tayong cause na Enterovirus 71. Dito na nagkaka-problem. Kasi yung regular hand, foot, and mouth disease na caused by mga Coxsackie A6 na most common cause ng virus in the Philippines, regular hand, foot, and mouth disease lang. Pero pag mga cases na it is caused by Enterovirus 71, which meron na rin tayong cases sa Philippines, yung hand, foot, and mouth disease, meron pa siyang other complications na nag-present as neurologic manifestations like seizures, yung mga myoclonic jerks. So meron na silang mga journals na sa Taiwan, meron ng cases of epidemics or outbreaks of hand, foot, and mouth disease secondary to Enterovirus 71 na nagkukos ng jerking siya. Tapos in China, nagpresent din ng seizures, and in other countries like Malaysia and other cases of Vietnam. So in the Philippines, konti lang naman yung cases ng due to Enterovirus 71 na nagkukos ng seizures. Sa mas marami sa atin is Coxsackie A16, pero ay A6. Meron din Coxsackie A16, pero careful pa rin tayo na huwag nating ipagwalang bahala yung hand, foot, and mouth disease, kasi if it is caused by Enterovirus 71, it might present with seizures. Doc Yan, earlier you mentioned na itong panahon na to, tumataas po yung kaso ng HFMD. Why is it like that po? Ngayong rainy season, or every rainy season, why is it na tumataas po yung cases ng HFMD? Sige po, Doktora. Okay. During rainy season kasi, very conducive yung environment for the growth of the virus. So, yung humid at saka yung wet yung environment, very conducive. Yung maganda yung moisture, maganda yung growth ng mga virus. Parang happy sila sa environment na to. So, aside from that, during this time, ang mga tao, dahil umuulan, nagsistay sila indoors. Ang transmission niya kasi ay person to person. So, pag nagtatouch sila to each other, pag nag-hug sila to each other, so, ang bilis ng transmission. So, during rainy season, very conducive sa virus, at saka ang bilis ng transmission kasi the persons are usually inside the house and nagkumpul-kumpul sila kasi maulan. Pero in the Philippines, hindi lang siya sa rainy season. Although, mas marami kaming cases na HFMD during rainy season, mas marami siya, ay meron din kami even during summer. At saka, even worldwide, nagre-report na rin sila na even summer, meron na rin cases. So, nagiging all year through na sila, pero mas marami pa rin during rainy season sa Philippines. Ang susunod na tanong ko, Attorney Dot, kay Doc Yan, ano yung mga unang symptoms po na mararamdaman kung positive ka dito sa HFMD? At
Meron ba itong lagnat? At paano ito naibig sa simpleng trangkaso o ibang viral infections, Doc Yan? Okay. So yung HFMD, meron siyang two phases ng illness niya. So number one, nagsastart din siya ng fever, sore throat, tapos body malaise or na yung mga katawan nila medyo ang sama ng pakiramdam. Tapos para siyang trangkaso sa unang part. So after that, nagkakaroon na sila ng rashes. So yung rashes niya, usually nagsa-start siya as reddish muna, nag-itchy yung hands at saka feet, tapos may mga reddish. Tapos pagkatapos ng red na spots, meron sa parang vesicles na parang may tubig-tubig. Tapos usually yung mouth, nagkakaroon na rin yung symptoms. So ma-distinguish mo siya sa flu kasi umpisa sa first stage niya, flu-like illness. Fever, sore throat, malaise, parang flu. Pero nagkakaroon sila ng rashes sa hands, sa foot, and saka sa mouth. So, Doctora, you mentioned some of the symptoms, no? What I would like to ask now is this. Ano po yung mga karaniwang senyales or signs na dapat pong bantayan ng mga magulang para malaman kung kailan dapat dalhin sa hospital na ang bata? Go ahead po. So regularly, pag mild lang naman siya, like for example, ang cause sa Philippines ay most common ay Coxsackie A6, so at saka A16. So usually mild lang siya, regular hand, foot, and mouth. So usually lang kami, outpatient lang, tingin lang sa outpatient lang sila, tapos tuturuan lang namin kung anong dapat gawin. So usually pag mga ganon, dahil yung mouth nila ay maraming lesions, maraming ulcers, yung mga bata ayaw nang kumain. Pag ayaw na silang kumain, nadi-dehydrate na sila. So pag may signs na ng dehydration, like for example, yung di na sila umiihi for mga 6 hours, tapos ayaw nang kumain, yung severe na yung mouth pain, tapos di na talaga makakain, kailangan na siyang i-dextrose. Tapos yung sobrang high fever na yung iba nagko-convulsions na kasi like for example, if it is caused by enterovirus 71, nagsi-seizures na, dapat immediately bring to the hospital. So in other words, kung ayaw nang kumain, kung ayaw na rin uminom, dehydrated na, at saka mga neurologic manifestations, nagsi-seizures na or high fever, dapat diretso na po sa hospital. Isani pagka yung bata sa inyo, ayaw nang uminom, ayaw nang kumain, at saka nagsi-seizures na, go! Run to the doctor. Yes. Ayan. That's correct. Paano po ang pagpasa nito? Paano na ipapasa itong HFMD? At bakit mabilis itong kumalat? Binabanggit nila lalo na doon sa mga daycare center, sa mga paaralan, Doc Yan. Okay, so sobra siyang bilis kumalat. So pag mga patients ko nga, ang dating nila is dalawang magkapatid, meron, o kaya mother, meron. Usually, tatlo sila, mama, papa, kapatid, usually kasama yun. Kasi nga, ang bilis niya kasing kumalat. So ang pagkalat niya ay contact. So usually pag nagkikiss sila to each other, kasi usually mga bata nagkikiss sa mommy or to each other, tapos natatransfer yung virus through contact, through kiss, tapos even pag hug, natatransfer siya, tapos aside from that, yung droplet spread, yung pag uubos sila na natatransfer yung droplets sa kabilang bata, meron din. So aside from that, meron din tayong indirect cause. So like for example, yung mga doorknobs na hawakan ng bata, so pag natapos na hawakan din ng another bata na nahahawa din. Tapos marami din akong cases na yung mga patients na galing sila sa mga indoor playground, yung naglalaro sila ng mga balls. Tapos anong nangyari? Galing po kami sa playground, doktora, kaya lang nagkakaroon na kami, tapos silang dalawa. So usually kasi ang virus kasi dumidikit sa mga inanimate objects, sa doorknobs, even sa mga toys. So, pag hinahawakan din yun ng mga bata, pwede din siyang mahawa. So, aside from that, pwede din yung may fecal-oral route. So, yung, like for example, yung mommy, nililinis nila yung poops ng bata, merong may virus, pwede din silang mahawa. Ayun, Miss Attorney Doc. Nakakatakot. Oo. Opo. Miss Annie, alam mo, bigla akong na-concern. Kasi di ba I have a grandchild. Yes. He's 3 years old and then he goes to a preschool. So, Yeah. siguro para po dun sa mga parents, no? Or guardians ng mga
ganyan, mga maliliit pang bata or kahit na medyo mas malalaking mga bata. Dok, ano po ang pinakamabisang paraan para po yung mga magulang, yung mga teachers, malaman po nila ang ways by which hindi mag-spread ang HFMD sa schools. And para naman po sa bahay, para yung mga magulang ay alam nila po ang gagawin. Go ahead po. Yes, so since sinabi natin na ano siya, direct contact, so it is best na meron tayong infection control measure. So para hindi din tayo mahawa, washing of hands talaga ang pinaka-importante. So tinuturo namin sa mga bata, usually 20 seconds. So 2 happy birthday song actually. Kasi yung unang isang happy birthday song, pag regular mong katayin, mga 12 seconds. So 2 happy birthday. So 2 happy birthday song, yun dapat. Kasi hindi yung basain mo lang siya, tapos walang soap. Dapat basain mo siya, tapos wash properly, tapos may soap. Tapos, and since, as I mentioned, nakukuha siya sa sharing, so no sharing sana. Kasi sa Philippines, di ba? Ay, ayaw kumain. Bakit? Di kayo masarap to. Di, kakainin din naman ng mami yung yung tablespoon or yung teaspoon. Eh, di mahawa din yung mami. So, no sharing utensils. Kasi syempre, ano tayo very loving. So, ba't ayaw tong kumain? Kasi syempre marami siyang singaw. Di syempre titingnan ng mami, akala niya may problema yung food niya. So, no sharing of utensils as much as possible. Tapos, and since dumidikit siya sa mga doorknobs, so ay linisan natin yung mga doorknobs at saka yung mga toys, especially yung mga indoor playgrounds. So, papananawagan din to, dapat linisan nila yung lahat ng mga toys kasi nga marami din akong patients na nagkaroon ng hand, foot, and mouth galing sila sa indoor playground. So, linisan nila yung mga balls, mga dapat lagi nilang linisan. At saka as much as possible, i-check din nila na bawal din maglaro yung mga bata na may hand, foot, and mouth. Kasi yung iba mga bata, hindi naman nila iniinda Ang iba, low-grade fever lang. Tapos naglalaro pa rin sila sa indoor playground. Tapos pag hinahawakan nila yung mga nahahawa yung iba. So, depende din kasi yon sa immune system ng bata. Kung gagrabe ka, kasi sa ibang bata, pwedeng mild fever lang, pero ibang bata, severe na yung fever. So, depende yon. At saka yung imo-monitor natin yung health. So, yun lang yung dapat gawin. At saka syempre sa paaralan, as much as possible, pag mayroon namang bata na ganun, huwag na siyang papapasukin. At saka clean the environment lagi. Tapos ituturo na rin natin sa mga teachers na it is best also to teach the children to wash their hands also every time bago kumain, pagkatapos ng recess, dapat sabay-sabay sana mag-wash hands. Parang dapat ugaliin natin yung mga Pilipino na mag-practice tayo ng hand washing at saka tamang time, yung hindi lang yung basain. 20 seconds, 2 happy birthday song. Kasi syempre halos lahat naman tayo marunong sa song na happy birthday. So 2 songs lang, okay na. Ayun. Okay. Kahit walang may birthday kahit walang may birthday, kakantahin nila yan. Doktora, napakaganda. Oo, ang ganda ng mga sinabi mo. So, nananawagan po kami sa mga teachers ng mga eskwelahan. Yan po ang ituro po ninyo. At syempre, yung mga administrator, make sure that all the toys, all the doorknobs, the playground, they're clean every time ginagamit ng mga bata. Dahil viral infection ng HFMD, paano ito ginagamot? Ano yung mga maaaring gawin ng mga magulang upang maibsan ang symptoms ng kanilang anak? So dahil virus nga siya, hindi niya kailangan ng antibiotic. Usually, ang mga virus kasi may beginning, may end. So nabubuhay sa day 1, namamatay siya ng day 7 to 10. Oo. So usually mga symptoms ng bata, mga 7 to 10 days mo. Wala na rin silang symptoms noon. So, dahil nga virus siya, although hindi tayo magbibigay ng antibiotics, marami kasing other medicines na pwede natin gamitin. Like for example, kung nangangati na yung bata, although in the books nakasulat naman doon na hindi daw siya makati, pero syempre pag nagda-dry na, nangangati yung mga bata So, pag pumapasok sila sa kliniko, nagko-complain sa tao, kaya habang umuupo pa, kamot na sila ng kamot. So, we can give emollient soaps, mga soaps na may mga emollient, tapos lagyan natin ng lotion, tapos pagkating-kating na nagbibigay kami ng antihistamine like cetirizine, levocetirizine, pero dapat magpa-check up kayo ng doctor for the proper prescription. So aside from that, yung mga mouth ulcers nila sobrang sakit na, nagbibigay din kami minsan ng mga mouth gels kasi para medyo ma-soothe yung mga mouth gels nila, tapos
we will advise them kasi masakit siya, tapos nag-ano siya, yung nag-ulcer sila, yung gumaganon, tapos not to drink soda or fruit juices kasi pag umiinom sila ng pineapple juice, mahapdi yun umiiyak din yung mga bata. So, water na lang muna, at saka yung mga ice cream, pwede. O kaya yung mga iced water kasi para medyo magiging numb yung mouth nila. So aside from that, pag dehydrated na sila, like for example, medyo dry na, wala nang konti na lang yung tears. So as home remedy, painumin natin sila ng oral rehydration salts kasi yung oral rehydration salts meron tayong sodium, potassium, chloride, tapos para hindi din sila manghihina. So ORS. So ang pwede nilang gawin, emollient soap, tapos lagyan sila ng lotion. Tapos, kung sobrang kati, magbibigay kami ng cetirizine. Tapos yung sa mouth, pwede kami mag-oral gels. Tapos, pero pag like for example, paracetamol din. Kasi syempre nag-fever din sila. Pero pag may mga seizures na or minsan pag lumalaki na siya kasi nga minsan nag-i-infect na siya, dapat dalhin na rin siya sa hospital. Okay. Yes, Attorney Doc. Okay. Thank you, Doc. Yes, Miss Annie. Yes. Doc yan, okay. Let's say, meron po kayong pasyente na bata, okay? And then, you were able to diagnose na, ito, meron talaga siyang HFMD. Ito po bang batang ito, pwedeng magkaroon ulit ng HFMD in the future? Or, yan po ba ay pwedeng first and last na? Sige po, Doktora. Sa totoo lang, marami akong pasyenteng umuulit. Kasi ano siya although by theory, may immunity siya, strain specific siya. Like for example, Coxsackie A6 yung cause niya. Pwede pa siyang magkaroon ng another HFMD secondary to Coxsackie A16. Or pwede siyang pagkaroon pa ng HFMD secondary to enterovirus 71 kasi maraming causes ng virus na nagkukos ng ganyang manifestations. Pero alam niyo po, yung good thing, meron ng incoming vaccine for that, yung enterovirus 71. So, as I mentioned, so yung mga regular hand, foot, and mouth disease like secondary to Coxsackie A6 or A16, mild lang siya. Mga maliliit lang yung mga vesicles. Pero yung enterovirus 71, mas malaki yung mga vesicles na at saka nagsiseizure sila. Kaya lang, dahil nga sila yung nagkukos ng seizure, meron ng vaccine for that. Yung other countries like China, meron na silang vaccine for enterovirus 71 at saka available na rin siya sa other countries. And although sa Philippines, they said na they are doing also FDA approval for the incoming vaccine ng enterovirus 71. Doktora, since we don't have time anymore, ano po ang inyong message sa mga magulang at saka sa mga teachers and administrators of schools? And yung sinabi nga ni Miss Annie, yung sa mga playground, indoor playground, what can you tell them? Sige po. Okay. So, marami na po tayong cases ng hand, foot, and mouth again sa Philippines. And as we mentioned, ang bilis po niyang kumalat at kaya dumadami na yung cases natin. So, natatransfer po siya secondary to kissing. So, as much as possible, pag may patient na may ganon, bawal yung kissing, bawal yung hugging, bawal yung pag-share ng mga utensils or if ever man may matatouch sila ng objects like for example, doorknobs or any other toys, you have to clean it properly. We can disinfect it properly. And since as I mentioned, marami akong cases ng hand, foot, and mouth na galing sa mga indoor playground. So hindi lang naman siguro sa indoor playground, yung mga nagpi-play sila or hindi lang sila naging careful sa as much as possible we will not allow sana kasi this is for public health safety, we will not allow patients with HFMD to play kasi hindi naman din dapat at saka if ever man we have to clean all those things. So although ang HFMD is caused by a lot of viruses in the Philippines, ang good news is konti lang yung case ng enterovirus 71 so far na nagkukos ng seizures. Ang most common natin is Coxsackie A6. Pero ang good news is meron na ring vaccine for that enterovirus 71 na HFMD virus, HFMD caused na
HFMD na nagpo-present with seizures, enterovirus 721. Meron na pong incoming na vaccine for that. So thank you so much for Ayan. giving me the chance to share knowledge. Ma'am Annie and Attorney Dot, Nako. thank you so much for letting me share my knowledge. Doktora, kami po ang magpapasalamat po sa inyo. Bukod sa maganda, napakahusay pang mag-explain. So we look forward to having you again. Thank you very much, Dr. Annalyn Yen Reyes. She is a pediatrician and infectious diseases specialist from the Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Maraming salamat po, Doktora. Thank you so much po. If you liked or learned from this video, please click subscribe. If you liked or learned from this video,